beloved, Boss Mike Cervera. Ito sila sakit na sakit mga kababayan eh. Yung bang mga banat ni Pangulo na talagang hindi na pinrenohan eh. Parang kay Pangulong Bongbong Marcos, pagkakataon ko na to. Babanat ako. Kung sino gusto kong banatan. Magiging real talk ako sa mga sasabihin ko. Sabing ganun. Tuloy. Tirada sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Ang mga pambato raw ng administrasyon walang kaugnayan sa tukhang at hindi tuta ng China. Yes. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ayan, pakinggan ninyo mga kababayan Pakinggan nyo maigi. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Bakit nasaktan si Bato? Dahil sa sinabi ni Pangulong to. Wala sa aking kandidato ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Nasaktan si Bato, tinamaan bigla eh. Parang na bullseye yung kanyang sentido eh. Di po ba? Ayan, tuloy. Maaanghang ang mga banat ni Pangulong Bongbong Marcos sa kick-off campaign rally kahapon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo habang ibinibida niya ang 12 nilang pambato sa pagkasenador. May banat din siya sa nangyari noong pandemya. Nako, kita nyo yung mga banat niyan mga kababayan. Pasok! Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya. Hirit pa ni Kita nyo mga kababayan, pati nung pandemya, alam nyo po ba na meron pang mga allowance, yung health emergency allowance ng mga mga kawani ng mga ospital, yung mga frontliner, mga ganon. 6.7 billion mga kababayan. Health emergency allowance nila, hindi nila nabigay. Tapos ngayon mga kababayan, alam nyo ba? Sinisisi kay Pangulong Bongbong. Walang iya kayo, nangyari yun ng pandemic. Bakit hindi nyo naibigay yan? Tapos ipapasa nyo na naman kay Pangulo yung problema na yan. Kayo dapat managot at problema dyan, hindi si Pangulo. Tama po ba? Alam nyo po ba yung health emergency allowance ng mga frontliner? Mga kababayan, 6.7 billion. Hindi binigay ni Digong. Samantala, sandamakmakang inutang nun. Di po ba mga kababayan, nalala nyo po ba yun? Sandamakmak ang inutang ni Digong pero yung health emergency allowance ng mga frontliner hindi ko nabigay. At ngayon, sinisisi nila si Pangulong Bongbong. Kininayo. Si kayo may aramid. Tapos, ipasayo kini Pangulo. Yung ninayo nga talaga. Sige tuloy. PBBM. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba? Yan, mga kababayan, hindi nyo ba napansin lahat na sinabi ni Pangulong Bongbong? Baliktaran sila bigla, no? Diba? Baliktaran sila bigla eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ngayon, hindi po kami hindi po kami pro-China eh. Bigla na lang hindi naging pro-China yung mga kampon ni Duterte. Ay papayag na babalik sa panahon kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China. Kita nyo, totoo naman eh. Bakit galing mismo yan sa bunganga ni Digunyo? Gusto gawin tayong probinsya. Huwag nga kayong dyan. Masyadong balat sibuyas, balat kalabaw naman. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Wala rin siyang preno nang tirahin niya ang mga pogo. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababayan na mga pogo. Totoo naman mga kababayan eh. Meron pa yan, isa pa. Nagparinig din si Pangulong Marcos sa isang kandidato. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta. Di ba?
Pinaringgan mga kababayan, sino kaya yun? Si Digong! Tila ba nagiging sakristanas? Ay, tila ba naging sakristanas si Digong kay Kibuloy? Di po ba? Meron tayo yun eh. Nasaan ba si Paring Jan? Paring Jan, lumabas ka nga. Oo. Tingnan nyo to mga kababayan. No? Sakristanas yan eh. Si Digong. Ito yan, yung sinasabi ni Pangulo. Oh. Na bumanat si Pangulong Bongbong Marcos at sinabihan na meron daw isang sakritanas. Pambira. Sino? Hindi ako may gawa niya. Nakita ko lang ho. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, kaya pala tumakbo si... Itong si Pastor ay dahil ginulo daw ng mga Pilipino ang kanyang buhay at ang kanyang ministro. Ito pala ang ganti niya sa ating mga Pilipino, ang pagtakbong senador sa tulong ng sakrisatanas. Di mga kababayan eh. Totoo naman eh. Bakit to? Tatakbo lang ho si Kibuloy para manggulo, hindi naman po para magsilbi. Nakita niyo mga kababayan, tumatakbo yung isang mangyakis, rapist, tumatakbo ho para ano? Para daw manggulo. Kita niyo yung mga kababayan, yan ho yung intensyon lang ni Kibuloy sa tulong ng kanyang sakristanas. Na sino? Si Tigunyo. Ay, nadadala ako sa tawa nito si Paring Jan eh. Ulit niya. Matapang ho na bumanat si Pangulong Bongbong Marcos at sinabihan na meron daw isang sakritanas. Pambira. Sino? Hindi ako may gawa niya. Nakita ko lang ho. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ako nakita ko lang din sa iyo to. Oy, nakita ko lang din sa kanya to ha. So, kaya pala tumakbo si... Itong si Pastor ay dahil ginulo daw ng mga Pilipino ang kanyang buhay at ang kanyang ministro. Ito pala ang ganti niya sa ating mga Pilipino, ang pagtakbong senador sa tulong ng sakrisatanas. Ayan o. Huwag naman sakrisatanas. Grabe naman po si Jan. Sakrisatanas daw. Sakristanas. Grabe. Ayan mga kababayan ha. Balik natin. Pasok. Akdal dahil sa pag wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Kita nyo? Pagyurak. Yurak mga kababayan eh. Winarak. Ganon. Ibig sabihin nun. Yurak, winarak, winasak. Alin? Ano winasak? Yung mga kabataan at kababaihan. Winasak mga kababayan, wasak na wasak. Di po ba? Ilan ho pa winasak at winarak ni Kibuloy? Araw-araw daw ho, iba-iba winawarak. Araw-araw, iba-iba ang ano. Pinapakain ng hotdog. Kita niyo mga kababayan yan? Tapos tumatakbo pa yung animal. Mga kababayan, hindi ho yan para sa Diyos. Ako yung nagsasabi, tanong nyo pa sa mga iglesia ni Cristo. Sige nga, sagutin ng iglesia ni Cristo kung itong si Kibuloy para sa Diyos. Ilang beses nyo rin yung tinuligsa, Tinuligsa rin naman ng iglesia ni Cristo yan. Kaya nga ako, bilib na bilib dyan. Di mo ba? Sabihin niya lang na siya daw anak ng Diyos. Wala daw makakarating sa langit kung hindi sa pamamagitan niya lamang. Di ba? Tinutulan niya ng gusto ng iglesia ni Cristo. Ewan ko kay Idol Marcoleta, bakit love na love niya? Idol, tanong ko lang, bakit pa love na love mo si Kibuloy? Ano bang meron sa kanya? Kaya tuloy ako, curious ako gusto ko siyang makita. Baka naman kapag nakita natin si Kibuloy, nakaka-inlove siya.
Hindi kaya ganon, Idol Marcoleta? Nung makita mo si Kibuloy, biglang napahanga. Huwag naman yung ma-inlove ka, ha? Diba, mga kababayan? Tuloy. Hindi man pinangalanan ng Pangulo pero Oh. ayon sa dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, Ah. obvious na pagpapasaring ito sa nakaraang administrasyong Duterte. Ay, nako, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag bumanat ang Pangulo, di ba lahat na sabihin niya? Sa pool kayo? Ang pakiramdam nyo kayo agad. Bakit? Kasi ganun ang gawain ninyo. Yung gawain ninyo panay patama kay Pangulo pero hindi pinapansin. Ngayong bumanat ang Pangulo, kaya, ayan, pakiramdam nyo kayo agad. Agad? Kayo agad? Oo nga, kayo nga agad. Kayo naman talaga yun. Ang kaalyado nito, depensa ni Panelo, Wala pang kaso akong natatandaan na ipinail ng administrasyong ito tungkol doon sa mga operasyon ng tukang. Meron na, nado sa ICC, engot din to eh. Meron na, ayun na, doon sa ICC. Doon na nila isinampa yung kaso nyo. Siguro, dahil wala kang matandaan, dahil matanda ka na nga. Minsan, ulyanin na rin to, mga kababayan, ano. Kaya, unawain na lang natin yung kanyang katandaan. Matanda na eh. Kaya, unawain nyo na lang. Tuloy. Alam nyo, etong mga matatanda na to, magsasama-sama sa impyerno. Sa bagay, galing sa bunganga ni Digong na ano, mga kababayan. Ay, magsasama-sama daw sila sa impyerno eh. Policy naman ni Presidente Duterte nung panahon niya ay may kipagkaibigan sa China. Ay, nako! Nakipagkaibigan. Ang pakikipagkaibigan ni Digong, mga kababayan, ay nireregalo yung mga teritoryo natin na hindi naman dapat, ano, mga kababayan. Nakipagkaibigan daw si Digong sa China. Yun lang. Wala nang iba. Pero niregalo yung mga teritoryo natin. Hinandog, mga kababayan, sabay luhod. Kulang na lang isubo ni Digong eh. Di po ba, mga kababayan? Ganun ho ang ginawa. Nakipagkaibigan sa China, pinarigalo yung mga isla, dala-dala yung mga dokumento doon kay Xi Jinping. Kulang na lang, mga kababayan, pagluhod niya, sabay subo na eh. Sinubo na, oo, yung nakahanda. Ano ba yung handa? Baka hotdog sa lamesa. Ay, sa lamesa! Baka kami kung ano isipin ninyo. Alam nyo naman mga sensitibo. Sensitibo ngayon itong mga kababayan. Konting kibot, konting batikos, konting banat ni Pangulo, nasasaktan na sila. Pero kapag sila bumanat, mga kababayan, si Pangulo, tahimik, walang paki sa kanila. Magsalita kayo na magsalita, walang paki sa kanila. Kahit anong sabihin ninyo, adik, kung ano pa man, orgy, kung ano pa man. Ay, narinig ba kayo kay Pangulo? Wala kayong narinig sa kanya. Pero etong mga to, nagsalita si Pangulo, aba, biglang apektado sila. Apektado mga kababayan, kaya biglang nagbaliktaran. Bigla na ngayon sila, anti-China na. Bigla na silang kaya na nilang magpamatay dahil sa ating teritoryong pinaglalaban. Samantalang kay haba-haba ng panahon, mag-iisang dekada na, wala man lang tayong narinig dyan. Di po ba? Abi, mag-iisang dekada na mula nang naupo si Digong, mga kababayan, wala tayong narinig. Ngayong mag-ieleksyon, at mga kandidato uli, yung mga bata ni Digong, eto na sila, panay na ang bira, hanggang kailangang kainin na nila yung mga tinait sinuka nila. Di po ba? Love na love nila ang China. Kahit nga kuryente natin, pinamigay nila. Wala ho silang nagawa, mga kababayan. Diba? Ano ngayon? Yan po, mga kababayan, sana yan, no? Sana sabi ko nga lagi rito, magnilay-nilay kayo maigi. Kung sino ba talaga ang inyong iboboto. Sapagkat, mga kababayan, alam nyo, etong mga ito, mapanlin lang ito. Madali ho kayong mamanipula. Di ba? Mapanmanipula po itong mga ito.
gagawa ng mga kung ano-anong mga naratibo para paniwalaan ng tao. Pero sa mga taong matatalino, nako, hindi maniniwala rito. Oh, sino po ba sa inyo ang solido na sumusuporta sa ating pinakagwapo, pinakamabait, at pinakamagaling na presidente ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos? Press 1! Oh,